Paano nga ba kunin ng 6 trigonometric ratios kapag given lang ay sine, o kaya cosine, o kaya tangent? Do you wanna know how? Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka, natulungan ng sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadali, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lessons. Now, if you find this video helpful, wag na wag mong kakalimutan na mag-subscribe and i-click ang notification bell para marami ka pang videos na mapanood at matuto sa mga math lessons. And also, please ipagkalat natin yung Humor PH. Please tell this to your friends, classmates, parents, teachers, titas, titos, para matulungan din natin sila sa mga lessons nila about mathematics. Alright, and without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, we're going to continue discussing about the 6 trigonometric functions or trigonometric ratios. Ayan, so this is now part number 3. So I suggest, panoorin nyo muna yung part 1 saka part number 2 ng topic natin for you to be able to understand kung paano kukunin itong 6 trig functions dito sa part number 3. Alright, so dito sa my upper right, I'll put here the link para ma-direct kayo dun sa playlist natin for grade 9 4th quarter lessons. So, andun yung mga lessons natin for 4th quarter. Part 1, Part 2. So, in between Part 1 saka Part 2, meron dong lesson about rationalization. So, watch that also para mag-gets ninyo yung pagsasagot dun sa Part number 2 ng 6 trig functions. Alright? So, let's continue. So, eto, intro natin ulit ng trigonometry. Ano ibig sabihin nun? Branch of mathematics that studies relationship between side lengths and angles of a triangle. So, nakafocus yung trigonometry sa side lengths tapos angles. Yung relationship ng mga sides and angles nung particular triangle. And it comes from the Greek word, trigonon, triangle, which means triangle, and metron, which means measurement. So, that means triangle measurement. And we have this 6 trigonometric functions na sinaulan natin. Right? Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Ganun po siya sasauluhin. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Alright. And not just that, so we also have our mnemonics para makuha yung mga sagot for trigo ratios. Ano-ano yung mnemonics natin? So, ka, towa, cho, sha, kao. So, katawa, cho, sha, kao. So, katawa, cho, sha, kao. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So, katawa, cho, sha, kao. So, katawa, cho, sha, kao. So, sauluhin yun ng mabuti para madali tayong mag-solve ng mga trigo ratios. And ito yung ibig sabihin nitong so, katawa, cho, sha, kao. Alright, kapag sine ang pinapakuha, sine theta, that is opposite over hypotenuse. So, doon na buo ang SOH. S-O-H. And the rest, ganun din ang ginawa. So, for cosine theta, adjacent over hypotenuse, C-A-H, kaya nabuo yung ka. So, on and so forth up until cotangent theta, that is C-A and O, kaya nabuo yung cow dun sa dulo. Ayan. And, ang relationship nito, ng sine theta sa cosecant theta ay reciprocal. So, kung makapansin natin, opposite over hypotenuse, yung isa hypotenuse over opposite. So, magkabaliktad. Ito naman, yung cosine theta sa secant theta, magka-reciprocal yung dalawa. Adjacent ito over hypotenuse yung isa, hypotenuse ang taas, ang baba adjacent. Si tangent theta, opposite niya or reciprocal niya si cotangent theta. Opposite over adjacent, ito naman ay adjacent over opposite. Kaya, when we are solving trigo ratios, once na makuha mo na yung sine, cosine, tangent, napakadali na for us to get yung another set, itong tatlo na to. Kasi i-reciprocal lang natin. Ayan. So, ganun po siya.
Alright, so let's start. Ito naman yung focus natin. Paano kapag ang binigay sa amin ni teacher ay sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent? Paano naman yon kukuhanin yung remaining? Ayan, just like this problem number 1. If tangent theta is equal to 4 over 3, find the other 5 trigonometric function values of theta. Ayan, so given tayo ng isa, di ba 6 yon? So since given na yung isa, pinapahanap sa atin yung 5. Paano yun kukunin? Di ba? Dun sa part 1 sa part 2, nasanay tayo na may figure. Pero dito, kahit walang figure, we can get the values of the other 5 trigonometric functions. If you want to know how, continue watching. Alright. Ganito lang yan. Given na yung isa, ibaba natin yung isa. So, tangent theta is equal to 4 over 3. Make sure tama ka ng pagkakasulat. Kasi, once na mali ka ng given, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy mamamali ka sa lahat ng magiging sagot natin. Now, recall natin. So, after mong isulat kung ano yung nasa given, which is this one, tangent theta is equal to 4 over 3, we are going to recall yung ating mnemonics. Soka-towa, chosha-kao. Soka-towa, chosha-kao. So, isulat mo yan. Alright. Pwede mong isulat, pwedeng hindi. Pwedeng sauluhin mo lang. So, ayan. So, dito, I'll show you. Papakita ko, isinulat natin para at least kita natin kung paano yung magiging process. So, si tangent theta, alin siya dito sa 6? Dito siya sa towa. Tama? So, kung towa siya, ibig sabihin nun, yung formula nito ng tangent theta is equal to opposite over adjacent. Tama? Towa. So, tangent, opposite over adjacent. So, i-equate natin yan doon, dito sa ating mnemonics, gamit yung ating mnemonics. Opposite over adjacent. So, ibig sabihin nito, kaya natin nilagay yung opposite tapos adjacent, kasi po, etong mga values dito, etong numerator sa denominator, yan na po mismo ang value ng ating opposite at yan na din mismo ang value ng ating adjacent. Paano yon? Diba? Kinukuha natin yung opposite adjacent hypotenuse. Tama? We're getting the values of the 3. Para makuha yung trigo functions, diba? Sinusolve natin muna or inaalam natin ano yung value ng opposite, anong value ng adjacent, anong value ng hypotenuse. So that's why, out of this given, kailangan natin magawa ng paraan na mapalabas yung opposite sa adjacent. And nangyari yan. Nagawa natin kasi alam natin sa mnemonics natin na yung soka-towa ay chosha-kao, andun yung tangent theta. So, tangent is equal to opposite over adjacent. So, kapag inequate natin yan dyan, alam natin yung opposite pala. Yung opposite pala, which is 4, siya yung value ng opposite na pinapahanap dito. Yung adjacent pala, which is 3, siya pala yung value ng adjacent natin dito. Diba? So, wala tayong ginamit na figure, pero using the value na meron dito, we can identify kung ano yung dalawa na meron sa ating given. So, ganun po yun. So, ibig sabihin ng opposite natin, yung numerator. So, that's 4. Ang adjacent natin, that's the denominator. That's 3. Pero yung hypotenuse, can we get hypotenuse out of here? Hindi po. So, since we don't know yet the hypotenuse, question mark muna tayo. So, ito na ngayon ang ating isa-solve naman. So, hindi kasi pwedeng mabuo. We cannot get all the 5 trigonometric functions hanggang may kulang na isang value. So, in this case, kulang sa hypotenuse. So, we're going to work on the hypotenuse. Ayan. So, alam natin na yung trigonometric functions ay galing sa right triangle. Tama? So, nakuha natin ito sa right triangle. So, therefore, we can use yung Pythagorean theorem para makuha yung missing side. Diba? So, yung Pythagorean theorem, ginagamit yon kapag right triangle, tapos dalawa yung given sa atin, then we're asked to find one side. So, ayan. So, dun sa case na yon, ginagamit yung Pythagorean theorem. So, let's use Pythagorean theorem. So, formula tayo. So, let's have the process, formula given solution. So, formula, that is c squared is equal to a squared plus b squared. So, dapat tandaan natin yan lagi. Dito sa trigonometric functions, laging sisingit yung Pythagorean theorem. Kaya kailangan bit-bit natin yung idea na to, yung formula na yan. Then, for the given, ayan. So, given. Na-identify natin yung a, b, and c.
Ayan, kasi dito ang name niya ay opposite adjacent hypotenuse. Pero dito sa ating formula, A, B, and C yan. Ayan, so ang uunahin mo dyan, hindi mawawala dapat lagi yung hypotenuse ay letter C. Huwag mo tong kakalimutan. Ang letter C lagi ang hypotenuse. Kalimutan mo yung A and B, wag lang yung letter C. Ang C lagi ang hypotenuse. Tandaan po yung mabuti. Bakit sinabi ko na pwede mong kalimutan yung A and B? Kasi ang A and B, interchangeable yan. Kung anong gusto mong mangyari, kung gusto mong gawing A yung opposite, B yung adjacent, okay lang. Kung gusto mong baliktad naman, gusto mong B yung opposite, A yung adjacent, pwede yan. So, ang gagawin natin dito, A and B, A yung opposite, B yung adjacent. Pero ang sabi ko nga kanina, kung trip mo na unahin yung B compared sa A, okay lang yon. Magiging same pa rin yung result ng sagot natin. Alright. So, let's proceed. So, ang A natin ay 4, according dito. Ang B natin ay 3, sulat mo yan sa given. Ang C natin ay question mark. Ayan. So, let's solve. Let's have the complete solution. So, first solution, write first the formula. Then, after mong isulat yung formula, substitution tayo. So, andito yung mga values, ipapalit mo lang yan doon. And make sure, kapag pinilitan natin ng values yung A saka yung B, kasi sila yung may value dito, make sure ilalagay mo yan sa parentheses. Parang ganito. So, yung C squared as is lang, kasi nga question mark pa siya. Siya yung pinapahanap. Now, etong 4, kung makapansin ninyo, nilagay ko siya sa parentheses. That's very important. So, make sure, once na yung number naka-raise sa isang exponent, make sure ilalagay mo yan sa parentheses. So, tama ba tayo? Yung A ay 4, tama doon. Yung B ay 3, tama doon. Ayan. So, itong squared na to, dapat master na natin to. Hindi yan 4 times 2, at hindi rin ito 3 times 2. Ang ibig sabihin ng exponent, multiply it by itself. Kasi ano to naka-raise to 2. So, this is 4 times 4. And this one, 3 times 3. Alright? So, wag kakalimutan yung exponent. Sasabihin sa atin ng exponent how many times you're going to multiply the base by itself. Ganun po siya. So, let's proceed. Ano ang 4 times 4? 16. Ano ang 3 times 3? 9. So, we have C squared is equal to 16 plus 9. I-plus mo lang yung dalawa. Plus mo lang ito. Para yung C squared, ganun pa rin. C squared is equal to 25. Now, ang hinahanap natin ay C, right? C ang unknown, hindi yung C squared. So, ibig sabihin, may gagawin pa tayo para mawala yung square dito. And dun papasok yung radical natin. So, kailangan kasi, kuhanan natin ng square root yung dalawa, yung left side saka yung right side. So, square root ng C squared, tapos square root ng 25. Kapag square root ng variable, dinidivide lang yung exponent sa 2. So, etong 2 divided by 2, the answer is 1. So, C raised to 1 or just C. Pero yung 25, kapag number siya, ang ginagawa natin, iniisip natin, what would be the integer? Ano yung number? Ano yung integer na once nag-times ako sa sarili niya, tinimes natin sa sarili niya, ang magiging sagot ay 25. Ano kaya yon? Alright, 5. Di ba ang 5 times 5 is 25. So, integer yon, ibig sabihin, yun yung magiging sagot natin dito sa 25. Pero, baka maisip nyo din, sir, pwede rin po ang negative 5 saka negative 5. Yes, correct. So, pwede yon. Pero dito, sa atin, kinukuha natin yung principal square root. Kapag sinabing principal square root, consider lang yung positive. Positive lang yung kinukuha. Ayan. So, ibig sabihin, 5 na lang yung magiging sagot natin. Ano pa yung other reason? Bakit kaya positive yung sinasagot natin? Diba? Kasi, alam natin na itong 5 trigonometric function ay in terms of, side lengths. Diba? So, kung side lengths ito, length yan ng triangle, ibig sabihin, hindi nga siya pwedeng maging negative. Diba? Wala namang height or na length na negative. Diba? So, kaya positive talaga yung magiging sagot natin. Alright, so that's for letter C. Now, we have the answer for letter C. Then, pwede nating palitan itong question mark ng value niya. So, alisin natin yan dyan. Alright, C is equal to 5. Pareho lang pala. Sorry. Kahit wala na itong process na yan. So, ang mangyayari dito, tatanggalin natin yan. Then, equate mo yan sa 5. Equal to 5. Alright, so that's it. Ayan na yung values natin na tatlo. And kapag meron ka na nitong tatlo, napakadali na para kunin yung other 5 trig functions.
So, ang gagawin ko dito, lahat natin kukunin kahit meron na yung tangent theta para at least makita natin kung paano kukunin lahat. So, ito yan. So, let's have first sine theta. So, sine opposite over hypotenuse. Ayan, para may pattern tayo. So, gagamitin natin itong mnemonics, opposite over hypotenuse, para makuha out of this given yung mga values nito. Ano ba yung opposite natin? Opposite is 4, tapos hypotenuse is 5. So, ibig sabihin ng sine ay 4 over 5. Next, cosine theta. Cosine theta is ka, so that is adjacent over hypotenuse. So, kunin mo lang yung adjacent, dapat nasa numerator yon. That's 3. Hypotenuse ay 5, so 3 over 5. Ganun po yun. Next, for tangent, ito, kopyahin mo na lang kasi given na siya eh. Pero sige, analyze pa rin natin. So, that is opposite over adjacent. So, opposite, so that is 4. 4 dapat ang taas. Adjacent ay 3. Dapat 3 dapat yung baba. So, that's 4 over 3. O, diba? Pareho pa din. Ayan. And, sabi ko kanina, since yung another set, yung Choshakao, ay opposite lang naman, or reciprocal, ng sine, cosine, tangent, respectively. So, pwede mo nang kuhanin ng mas mabilis yung Choshakao. Yung Cho, cosecant is equal to hypotenuse over opposite. Kahit wag mo nang tignan ito. Ang gawin mo na lang, baliktarin mo to. So, that's 5 over 4. Ayan. I-double check mo kung tama nga ba, hypotenuse over opposite. So, 5 over 4. Ayan. So, lagi namang correct yon kapag reciprocal. Next, secant theta. So, hypotenuse over adjacent, sabi natin reciprocal siya nito. Kaya, pwede kong baliktarin lang yan. 5 over 3. Kapag reciprocal, aakyat yung isa, bababa yung isa. Ganun po yun. Alright. So, kaya ganito ko siya sinusolve. Magkatapat lagi yung dalawa para alam ko kung anong i-reciprocal ko. And so, kung tangent theta is equal to adjacent over opposite, so baliktarin mo lang itong dalawa. That's 3 over 4. Ayan. And we're done. So, nakuha natin yung 5 or yung other 5 trig functions. Yung sine theta, cosine theta, cosecant theta, secant theta, cotangent theta. So, ayan. So, yan yung complete process natin. Ayan. So, ganun lang po yan. Sige, let's have example number 2 para mas magets natin. Ayan, paano kung sine yung given? If sine theta is equal to 12 over 13, find the other 5 trigonometric functions for theta. Alright, so ang unang gagawin natin, ibaba na yung sine theta. Make sure tama ka ng sulat. Sine theta is equal to 12 over 13. Then, yung ating mnemonics. So, katawan, Choshakao. Alin ba dito? Dalawa yung S. Alin dyan ang sine? Yung una. Kaya nga importante sa ulo mo rin, yung sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. Para alam mo kung alin dito sa S yung tinutukoy dito sa sine theta. So, ito yon, opposite over hypotenuse. So, i-equate mo lang yan ng opposite over hypotenuse. Ayan, ganun yung process. Tapos, since opposite ito tapos hypotenuse, ang ibig sabihin yan, meron na tayong dalawang value. 12 is the opposite, 13 is the hypotenuse. Diba? Kukunin natin yung tatlo. Opposite, adjacent, hypotenuse. So, may opposite tayo, that is 12. Ang adjacent natin meron ba? Wala. So, adjacent is question mark. Ba wala naman, opposite hypotenuse ito eh. Hypotenuse natin ay 13. Ayan. 12 is opposite, tama. 13 is hypotenuse, tama. Question mark sa adjacent. Now, kaya ko na bang kuhanin yung 5 trigo function? Hindi pa. So, kailangan ko pang gumawa ng paraan para makuha si adjacent. At doon na nga sasawsaw si Pythagorean theorem. So, kailangan natin isolve muna. So, formula is c squared is equal to a squared plus b squared. Ayan, tandaan lagi yan. Once na nagkulang na ng isa, tandaan mo lagi yung Pythagorean theorem. Ibig sabihin, gagamitin mo yan to solve the other value. Alright, so given tayo. So, si given, lagayan mo agad ng c yung hypotenuse. Kasi ito naman, kahit magkabaliktad, okay lang yan. Pero, para maganda, a sa kabina. Para sunod-sunod, a, b, and c. Ayan, pero okay lang na magkabaliktad ng dalawa. Huwag lang yung c. Alright. So, ang A natin ay 12, sulat mo dun sa given sa baba. Ang B natin ay question mark, sulat mo dun sa baba. Ang C natin ay 13. Alright. So, okay tayo sa given, saka sa formula. Let's have the complete solution. Write first the formula, then substitute.
Ang C ay 13, tapos ang A ay 12, tapos ang B ay question mark. So, itong B squared as is lang. Pero yung value ng C sa kanang A, make sure nasa parentheses. Check natin. 13 ba yung C? Tama. Yung A ba ay 12? Tama. Tapos, naka-parentheses. So, tama. So, ito, multiply by itself, 13 times 13. Ito, multiply by itself, 12 times 12. 13 times 13 is 169. 12 times 12 is 144 plus yung b squared. Now, para mawala or para makuha natin yung b squared, kailangan kong ilipat yung 144. Kasi kailangan kasi matira siya sa isang side ng equation. Ita-transpose natin yung 144. So, kapag nilipat natin siya, lagay natin dito sa may kasunod ng 169, mag-change yan ng sign. So, kung positive yan doon, magiging siyang negative doon. Kung negative yan dito, magiging siyang positive doon. So, ang mangyayari dito, ganito. 169 minus 144 is equal to b squared. Ayan. So, nung nilipat si 144, naging negative 144, tapos naiwan yung b squared doon sa may right side. Pero wala na yung plus, kasi automatic naman na positive yung b squared, kaya hindi na siya nilalagay. Alright. Solve mo lang to. 169 minus 144, the answer is 25. Tapos yung b squared, nandun pa din. Alright. So, since ang hinahanap ay b, hindi naman b squared, so kukuha na pa natin ng square root yung dalawa. So, square root of 25, square root of b squared, eto magiging b na lang, diba? Divide by 2 kasi yan. So, that's b raised to 1 or just b. Tapos yung 25 naman, that's 5 times 5. So, ang sagot ay 5 lang. Alright. So, dito mag-iisip ka ng number na when you multiply by itself, the answer is 25. So, yun ay 5. Alright. So, that is now the answer for letter B. Or, inaayos natin yan. Diba? Ginagawa natin B is equal to 5. Pero pareho lang naman ang ibig sabihin ng dalawang yan. Ito lang talaga yung sanay tayo. Laging nasa left yung unknown, tapos yung value nandun sa right. After that, ilagay natin yung value dito. Alisin yung question mark, ilagay mo yung value ng b. Tapos, kapag kompleto na yan, we can now solve for the rest of the values. Ayan. So, hanapin na natin yung ibang trigonometric functions. Alright, ganito na yan. So, let's start with sine. So, eto, dito ka na titingin. Opposite over hypotenuse. Opposite is 12, hypotenuse is 13. So, that's 12 over 13. Sulat mo lang doon. And make sure, kailangan alamin mo rin kung kailangan pang ilowest term. So, yung kanina kasi hindi natin na-check, pero wala na kasing kailangan pang ilowest term. Diba? Lalo na yung 3 saka yung 5 naman ay prime number. So, ibig sabihin, hindi na siya pwedeng ma-lowest term ng any other value or any other GCF except sa 1. Ayan. Pero, ano pa? Sige, later. Another, cosine theta. So, that's adjacent over hypotenuse. So, adjacent is 5, hypotenuse is 13. So, that's 5 over 13. Next, tangent theta, yung TOA. That's opposite over adjacent. So, we have 12. Opposite, adjacent is 5. 12 over 5. Ayan. Dito, hindi na siya kailangan pang i-change into mixed. So, okay na yan kahit pa improper fraction yan. Alright, tapos yung next set, yung Chaushakov, cosecant, secant, cotangent, mabilis na yan. Kasi nga, reciprocal lang yan. Itong sign, reciprocal niya yung cosecant theta. So, that's hypotenuse over opposite. So, we have 13 over 12. Okay na improper. Next, ito naman, secant theta. Reciprocal niya, ito. So, that's 5 over 13. So, dito magiging siyang 13 over 5. Then, for tangent theta, that's cotangent theta is equal to adjacent over opposite, reciprocal mo lang to, then tapos ang usapan. That's 5 over 12. Ayan. So, that is now the final answer. Ito, napakadaling gawin. Ito, napakadali. Once na kompleto ka na nito. So, ang tasky lang naman kapag solve ka pa using Pythagorean theorem. Alright. And, kailangan mo rin i-lowest term. Kung kailangan pa siyang i-lowest term, you have to think of the possible lowest term. Alright. Now, it's your turn. Kayo naman. So, I'll give you one problem to answer. Take your time. Huwag magmamadali. Ayan. So, I'll pause for a while naman to give you time to answer. So, we have
this problem. If cosine theta is equal to 8 over 17, find the other 5 trigonometric function values for theta. Alright, sige, I'll pause for a while now, and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Our humor drill. Ayan, so cosine theta yung given sa atin, which is 8 over 17. Then we're tasked to find yung 5 pa. Alright. So first thing we have to do, ibaba yung cosine theta, 8 over 17. Right? Then after that, yung mnemonics natin, Sokotowa Choshakao. Sokotowa Choshakao. So tatlong C yan. So kailangan master mo kasi yung 6, yung sine, cosine, tangent, cotangent, cosecant, secant, cotangent. So kailangan alam natin yan para alam natin kung saan nakalagay yung cosine. Sine, cosine, tangent, cosecant, secant, cotangent. So ibig sabihin natin yung cosine. Kung ito ang cosine, this is adjacent over hypotenuse. Ayan. Then, we can identify now yung tatlo, adjacent ay opposite adjacent hypotenuse. So, ang given sa atin ay adjacent, pero yung opposite wala, question mark pa yan. Sa adjacent naman, that is 8, yung numerator. Sa hypotenuse ay 17, our denominator. Ayan. Alright, so kulang na naman ng isa. So, we are going to use Pythagorean theorem para makuha yung isang value dito. So, let's have the formula of Pythagorean theorem. C squared is equal to A squared plus B squared. Then, for the given, we have, this is C, hypotenuse, A and B. Alright. Tapos, ilagay lang natin dito. Ang A ay question mark, ang B ay 8, ang C ay 17 in terms dito. Alright. Then, for our solution, so write first the formula, then substitute, gamitin ito, yung mga values dyan, yung A squared as is lang na A squared, pero yung B magiging 8 squared naka-parenthesis, ang 17 magiging parenthesis tapos 17 squared. Ayan. At ay 17 squared is equal to A squared plus 8 squared. So, 17 times 17, i-times nyo lang. So, that is 289. 8 times 8 ay 64. Tapos, ililipat natin yung 64, di ba? Kung positive yan dyan, kapag nilipat natin, magiging siyang negative. So, that's 289 minus 64. Natira yung A squared dun sa right side. 289 minus 64, the answer would be 225 is equal to A squared. Then, kailangan mawala yung square dyan, i-square root natin yung dalawa. Extract natin yung square root. So, yung 225, tapos yung A squared, naka-square root na. Yung A squared, walang problema, A na lang yan. Kasi we're going to divide this by 2. That's A raised to 1 or just A. At naman, mag-iisip ka nga lang ng number dito. Medyo mataas na ito. Mag-iisip ka ng number na, once you multiply by itself, ang magiging sagot ay 225. Pero principal square root lang. Alright. So, dun sa mga nakakuha, the answer would be 15. 15 yan is equal to A. 15 times 15 is 225. Na kung nalalakihan kayo sa number, pwede nyo gawin yung prime factorization. So, pakonti-konti hanggang sa makuha ninyo yung sagot. Pwede naman yun. Alright, so 15 is equal to A, or mas gusto natin na naka-arrange yan. So, that's A is equal to 15. Pero kung itong sagot mo, okay na to. Kahit hindi mo na gawin ito. A is equal to 15. Now, yung A dito, papalitan natin ng 15. Tapos, madali na yung mga susunod. Yung sin theta muna. Sin theta is equal to opposite over hypotenuse. So, that's 15 over 17. Alright? Then, for cosine theta, ato na siya, 8 over 17. Pero, analyze pa rin natin. Adjacent over hypotenuse, 8 over 17. Then, tangent theta, that's opposite over adjacent. So, that's 15 over 8. Okay na yan, kahit yan improper. Then, for the next set, cosecant theta, that's hypotenuse over opposite. Dito ka na tumingin. Madali na to. That's 17 over 15. Alright. Then, secant theta,
That's hypotenuse over adjacent. Dito ko na rin tumingin. That's 17 over 8. Alright, okay na yan kahit improper. And then cotangent theta. Dito ko na tumingin ng value. That's adjacent over opposite. So that's 8 over 15. Ayan. So double check mo lang, baka may kailangan pang lowest term. 15 over 17, hindi na. Hindi na rin, hindi na rin, hindi na rin, hindi na, hindi na. So kung wala nang pwedeng lowest term, so okay na yan. So that is now the final answer. Ayan. So I want to know your scores. Kung nakailan kayo, please comment that sa comment section natin sa baba. Alright. So thank you so much for watching. I hope natuto kayo ng marami dito sa topic natin for today. Ayan. So I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching. I hope you've learned and enjoyed this video. And please, wag na wag kang aalis na hindi ka nakakapag-subscribe and nakakapag-click ng notification bell. Alright. And don't also forget, this is my reminder to you. Ikaw mismo, yes, don't forget that you deserve more. You can learn more. And you can be more. #YouMorePH. Bye-bye! See you in our next video.